Bay ngayong araw, tatalon nga ako sa tuwa dahil gumanda na nga yung panahon. Kung nga lang ulit nakita yung araw, halos buong August yata umulan. Hindi nga meron tayong bad news. Nakita nga pala ako dito sa mga galon. Mga pray kasi tayo na hindi nakasurvive. Kung kailan naman gumanda yung panahon, baka naman sila biglang nawala. Puro nga hindi nila kinaya. Mga nakaraang araw na umuulan. Wala, ganun talaga. Ere pa nga yung isang bad news. Hindi na nga rin nakasurvive tong isa nating female. Ito nga pala yung on-breed ko na Metal Storm. Bumigay na rin siya, di niya nakinaya. Siguro dahil sa edad niya. Sa 3 years old na kasi to. Sobrang hirap talaga pag maulan. Talaga pinakakalaban namin mga fish keeper. Kaya nga sabi ko sa vlog ko nun, matira na lang matibay. Talagang expected ko na to. Meron talagang mamamatay sa mga alaga natin. Na talaga may iwasan yung ganito mga problema. Lalo na't pag sumapit na yung tag-ulan. Kaya eto, para makatulong din tayo sa kalikasan, gawin na lang natin siyang pataba. Puro hanggang dito na lang talaga siya. Kaya nga at hindi ko na i-breed to. Ito sana yung gusto ko pang paramihin. Nakakapanghinayang talaga. Pero okay lang. Ganyan talaga ang cycle of life. Pero okay lang yan, tuloy pa rin tayo. Kailangan ng kagad natin mag-move on. Siyempre, hindi lang naman yun ang alaga natin. May pa sa ating umaasa ng mga flower horn. Dapat nating lalong mas galingan. Kaya nga pala yung Titan X ko. Galing na nga pala yung white spot niya. Sobrang bisa nga ng ginawa natin dito. Maaalala nyo, ilagyan ko nga pala yan ng glucose. Kita nyo naman yung pagbabago. Halos nawala na lahat ng white spot niya. Ito na nga lang pala yung mga natitira kong Titan X. Di na nga lang pala yan. Yung mga female ko dito, tignan nyo naman, galing na sila. Mapapansin nyo na nakarang vlog ko, matatamblay sila. Pero ngayon ay active na. Itong si Pikachu no nagka-heater lang. Tingnan nyo naman, bumalik na agad yung kulay niya. Itong si Berry, nagugulat nga ako. Ay nakasurvive nga siya sa Hexa. Ngayon nga ay kumakain na siya. Bumabalik na rin yung lakas niya. Sobrang bisa nga ng glucose na ginamit ko. Otot nga pala sa Mine of the Philippines. Glucose nga pala na ginamit ko ay ubus na. Baka naman, tingnan nyo naman yung mga isda ko. Nagbalikan lahat ng gilas. Lang ang nilagay ko sa tubig ko. Tingnan nyo naman ang resulta. May napakalaki ng improvement. Syempre, hindi lang naman yung glucose ang dahilan. Hindi nyo sa pag-aalaga natin. Kasamang proper water change at feeding. Kaya kahit tag-ulan ito mga nakarang araw, ay marami pa rin nakasurvive sa mga alaga natin. At dun sa mga isda ko na hindi nakasurvive, ikinalulungkot ko. Nawa ko naman yung best ko para ma-survive kayo. Pero wala, ganun talaga ang buhay. At least inalagaan ko naman kayo sa abot ng aking makakaya. Pag talaga tag-ulan, ang bagal ng grow ng mga flower horn. Hirap kasi sila makadigest na pagkain kapag malamig. Kaya kung magpakain lang ako ay tansya lang. Mahirap kasi pag nasobrahan sila. Baka kasi mamaya doon pa sila mamatay. Kaya tansyado lang talaga. Habang nagpapakain nga pala ako, dumating si Kappa Girl at Kuya Dugs. Utusan nga pala ako dalhin daw tong ulam sa pinsang ko. Kaya sinamahan ko na sila. Kakarindi nga dyan si Kappa Girl, sigaw ng sigaw. Buti na nga lang malapit yung bahay ng pinsang ko dito. Kaya madali lang siyang puntahan. Tapos si Kappa Girl, sigaw pa rin ng sigaw. Buti na nga lang nakarating na kagad ako sa bahay ng pinsang ko. Dahil naririndi na nga ako kakasigaw ni Kappa Girl. Kaya inabot ko na nga to yung ulam niya. Kaabot ko nga ay binigyan naman niya ako ng sombrero dito. Sobrang nagustuhan ko nga to at napakaganda. Para matakpang kasi yung cook ko na malaki. Tignan nyo naman, imported, made in Italia. Katapos nga umalis na nga kami. Sasamahan ko nga pala si Kappa Girl tsaka si Kuya Dugs. Pumunta nga pala silang dalit, may bibilin nga daw sila dito. Bili nga daw sila dito ng gagawin nila sa content. Tapos si Kappa Girl nagpabili sa akin ng cheesecake. Kasi nga sigaw siya ng sigaw. Tapos nga hindi pa natapos yung pagsigaw niya dito. Kanya daw pala nang binili ko kaya pinalta niya ng opa. Para nga daw hindi siya sumigaw. Ako na nga daw magbayad. Para naman daw tumahimik na siya at hindi na daw ako marindi sa bunganga niya. Kaya ayan, tignan nyo naman napatahimik natin siya. Hindi na ako maririndi sa sigaw niya na